Legit number God. Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po dito kay Beauty Gonzalez. Grabe nga ka-legit Tower Cats, no? Nakakagulat ang guesting ni Beauty Gonzalez dito sa EAT or sa Eat Bulaga Original. Pero meron tayong mga nababasang komento na kaya ganoon ay dahil hindi naman siya exclusive contract ng GMA Network. Kaya po pwede siyang mag-guest dito unlike kina Rochelle and kay Alden Richards. Pero bukod nga po dyan sa buti daw pinayagan si Beauty Gonzalez ng GMA Network na mag-guest dito sa TV5, mainit din po. Isa rin sa mainit na pinag-uusapan ng mga netizen or should I say mga legit na records, itong patungkol sa pagpapahiya ni Beauty Gonzalez dito kina Paulo Coentis. Isang malaking sampal daw po kasi itong ginawa ni Beauty sa mga bagong host na akala mo ay napakalaking ambag. May malaking ambag sa Itbulaga. But before that, ka-legit Cats, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga balita na may kinalaman sa TVJ and legit Cats. And ito na nga, simulan na po natin ang atin pong balitaan. So, sobra pong nakakatawa ka-legit Cats ang ginawa pong pagsigaw nitong si Beauty Gonzalez ng legit Cats. Kasi kahit po siya ay hindi naman ganon katagal na naging host ng Itbulaga, ay nandun po ang respeto at loyalty niya sa TVJ. Kaya nga hinahangaan po ng marami itong si Beauty Gonzalez talaga. Pero yun nga, ka-legit Cats, ang dami kasi nga nagsasabi or nagtatanong na buti daw pinayagan itong si Beauty Gonzalez ng GMA Network na mag-guest dito sa TV5. Kasi itong si Beauty Gonzalez ay napaka-active po ng mga projects sa GMA7. So kilala itong si Beauty Gonzalez na lumipat ng GMA7 na. Kaya maraming nagtataka paano siya nakatapak dito sa TV5 para mag-promote ng kanyang movie sa MMFF. Samantala, meron naman pong mga nagpapaliwanag sa comment section na hindi siya exclusive artist ng GMA7 or hindi exclusive ang kanyang kontrata sa GMA7, kaya po ganon na pinayagan siya unlike kay Alden and kay Rochelle Pangilinan. Kinukumpara nga po kasi yung dalawa, si Alden and Rochelle, kay Beauty Gonzalez. Dahil si Beauty hindi naman ganun katagal na nag-host dito sa Itbulaga Original. Samantalang si Alden Richards matagal at talagang nakinabang po ng husto dahil pinasikat po talaga siya ng bonggang-bongga ng TVJ. Ganon din po si Rochelle Pangilinan. Kumbaga dito nagsimula ang kanyang career at napakalaking bagay na meron po siyang pangalan at nabuong pangalan sa pamamagitan po ng sex bomb. Pero silang dalawa ay hindi po nagawang tumapak dito sa EAT or ng original Itbulaga ng TVJ sa TV5, samantalang si Beauty ay nagawa po niya. Sabi ng iba, ganun talaga siguro kapag gusto, maraming paraan. Anyway, kung ganun nga na hindi po exclusive ang kanyang contract dito sa GMA7 ay nananatili pa rin ang atin pong pag-suporta at paghanga kay Beauty Gonzalez na hindi po siya nagpapatala since mahusay siyang artista, so po pwede siyang tumapak sa kahit na anong network. And samantala yung pagsigaw naman na ginawa nitong si Beauty Gonzalez ng legit Cats ako, isang malaking supalpal di umano para sa mga nagkiklaim ng titulong Itbulaga kagaya nila Paulo Coentis. Kung mapapansin po natin, mga malalaking artista din talaga itong mga tumatapak sa EAT, no? Kumbaga big star ang mga nananatili at talagang naniniwala sa legit Cats. Samantalang ang mga
nagki-claim ng titulong Itbulaga. Hindi naman mga big star po yan, pero ang lalakas ng loob na banggain ang TVJ. Akala mo kung mga sino, kaya ayon sa mga digital records buti pa talaga itong mga malalaking artista, big star, hindi mayayabang and masyadong mataas ang lipad, yung hindi na nakakaapak, ayaw na daw pong tumapak sa lupa dahil mataas ang tingin sa kanilang mga sarili. So yan po ilan sa mga komento ng netizen, kaya tama daw po lagi ang parinig nitong sila Mayor Jose and Wally Bayola na hindi pa man daw po sikat palubog na, at the same time hindi pa sikat, lumalaki na or anlaki na ng ulo. Samantala, sabi naman sa komento ni Sonny Lawrence Ahero Pineda, kahit ano pa ang pagkasikat mo, once na kumampi ka sa mali at ipilit ang gawing tama ang mali, tamaut, yan, lost na ang prinsipyo mo at umpisa na ng pagkasira mo. Definitely, your end is a loser. Ayun naman kay Sir Roy Mishano Mogol, paraan lang ng GMA7 yan para malayo doon sa usapang trademark. Ginagawa lang yan ng GMA7 para lang may masabi sa kanila. And about nga po dito na meron naman nagsasabi na baka naman pinaninindigan na ng GMA Network ang kumbaga ang sinasabi nitong si Alden Richards na no network war. Kasi talagang marami po ang nabulaga sa pag-appear nitong si Beauty Gonzales sa TV5. Kasi nga napaka-active po na kanyang project sa GMA7. Sabi naman ni Fermin Bawalan, tama si Attorney Buko, wag nang ipilit ang pag-aapila. Matatalo lang sa korte. Actually, hindi po si Attorney Buko wari nagsabi nun. Mga ibang attorneys po na nagbo-vlog po dito sa YouTube. Nagbibigay na kanilang opinion about po sa kasong ito. So, matatalo lang sila sa korte dahil yun na ang huling paghatol o huling desisyon. Sayang lang, kailangan bumaba na kayo, mga taga-tape, isuko niyo na ang titulo sa TVJ dahil wala nang habol. Nakaregister na kay JDL ang trademark. Paulo at mga halos-host tumigil. Tama na! Tigil na kayo. So, naalala ko na naman yung word na tigil. Kapag binaliktad mo, legit. So, kung ang TVJ ay legit, yung kabila naman ay tigil. About naman sa huling paghatol ay hindi pa po ata dito natatapos yan sa IPO. Meron pang Korte Suprema. Doon pa matatapos ang laban. And nawa TVJ pa rin po ang panigan talaga ng batas since matibay naman na po ang pruweba na hawak or ebidensya na hawak ng TVJ and Henyo Master Joey De Leon para po sa laban na ito. Samantala ay naman sa komento ni Arnold Ching, pride and ego na yung mga halos-host kaya hindi yan susuko. Malaki kasi mawawala sa kanila. Pwede sila patalsikin ng GMA kasi Itbulaga yung contract nila. Sabi naman ni Manuel Ponce, advance Merry Christmas sa ating lahat. Abangan na lang natin yung mga pagbabago ng logo at theme song ng Itbulaga at sana yung mas malaking studio. Good luck po. So about sa malaking studio, kailan nga po kaya ito mangyayari, magaganap o kailan kaya makakalipat nga ang TVJ, no? Well, okay naman na po sila dito sa Mandaluyong. Okay na rin, maganda na rin naman po ang nagiging resulta na kanilang ratings, na kanilang programa. May improvement na rin collegiate record, sounds, light, delaying ng audio, technical problems. Pero, yun po sa iba kasi ay mas maganda kung maraming live audience para buhay na buhay. Second ay para makagalaw daw ng maayos ang mga Labricades host. Mas marami daw po kasi silang magagawa kapag mas malaki ang kanilang studio. Kayo ba? Anong inyong say about po doon ni Collegiate Labricades? And ang tagal na po. Ang tagal po nag-iintay na ng mga tao patungkol dito sa studio na ito. Kasi base daw po kasi bago magsimula ang TVJ ng July 1,
sa TV5 ay dalawa raw ang kanila pong ipapahiram na studio sa TVJ. So, nasa na daw po kaya yung isa? Ano daw po kaya ang mga plano po nila para mas lalong mapaganda and of course maging bongga ang selebrasyon ng comeback po ng titulong Itbulaga sa TVJ. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ang update natin. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod na nating mga balita.